Well, mga kapopong, kumusti? Well, actually meron tayong dalawang latest topics ngayon, pero unahin muna natin ito, ha? Well, kababalita lang kasi na ang isa sa mga top o prominent rocket researcher chip ng China ay actually biglang tinanggal ng gobyerno ng China. Well, ang tinutukoy ko palang tao dyan walang iba kundi itong si Mr. Wang Xiongjun, na ang malupit pa dyan ay yung nangyari kasing pagtanggal sa kanya ay nangyari doon sa meeting na kasama pa yung ilan sa matataas na opisyales ng China. Yes mga kapopong, as in on the spot ngang natanggal without explaining ng mga opisyales sa kung bakit nila yan ginawa doon kay Mr. Wang. Pero sa tingin nyo ba makakareklamo ba itong si Mr. Wang sa ginawa sa kanya? Most especially na nangyari yan sa harap ng ilang matataas na opisyales ng China, na ang pinakamalaking tanong naman ngayon, bakit nga ba isang malaking balita? O bakit nga ba big deal itong pagtanggal sa rocket chip ng China na si Mr. Wang? Well, ang madaling kasagutan dyan isa kasi yan sa nagpapakita na merong kakaiba at parang hindi yata maganda na nangyayari sa grupo o opisina na pinagtatrabahuhan ni Mr. Wang. Which is noong sinearch ko naman ang background ni Mr. Wang ay laking gulat ko na lang na totoo pala na ilang dekada na itong tumutulong sa mga patungkol sa mga rocket development ng China o kahit pa sa mga missile program ng China. At ang isa pa sa ikinagulat ko ngayon na talagang ngayon ko lang nalaman, na pagpasensyahan nyo na ako kung ngayon ko lang talaga ito nalaman, ay na-discover ko kasi na ito palang si Xi Jinping actually nagbuo ng isang grupo sa kanyang gobyerno na ang tanging trabaho nila i-monitor ang development ng mga armas nila, na mga armas naman na merong mga nuclear technology. Yes mga kapopong, kumbaga maliban doon sa mga mala department ng China na namamahala sa paggawa ng mga sarili nilang missile, ay totoo pala na meron talagang binuo na grupo itong si Xi Jinping upang makasigurado siya na ang lahat ng ginagawa at nire-research regarding sa mga armas nilang mayroong nuclear technology maayos na gagawa at walang anumang magiging aberya. Pero alam nyo ba ang aking pakiramdam sa kung bakit talaga binuo ni Xi Jinping yung grupo na yan? Well, maliban kasi sa kagustuhan ni Xi Jinping na lagi siyang updated sa mga bagong natatapos na armas ng China, ay actually ang isa kasi sa mga priority ni Xi Jinping walang iba kundi ang security ng mga data patungkol doon sa mga missile na ginagawa nila doon sa China. Most especially para doon sa mga missile na mayroong nuclear technology. O sa mas madaling paliwanag minimake sure lang ni Xi Jinping na walang anumang impormasyon dyan sa mga armas nila ang makukuha ng mga bansang kalaban nila. Well, dahil kung mangyayari man na makuha ng mga kalaban ng China yung mga data patungkol sa mga armas nila, ay totoong magiging madali para sa kanila na pasukin mismo ang system ng mga missile na dinidevelop nila doon sa China. O posible rin kaya na pinababantayan ni Xi Jinping yan upang hindi rin madiscover ng ilang bansa na ang ilan sa mga armas na ginagawa nila doon actually galing naman talaga o copy lang naman talaga sa mga armas ng kalaban nilang bansa. Well, remember mga kapopong maraming armas sa military ng China ay actually kinopya lang naman nila sa ilang equipment ng malalakas na bansa tulad na nga sa Amerika at doon sa Russia, which is actually sa tuwing nagte-training o maging sa pag-test ng missile ng China ay actually ang isa nga sa ginagawa nilang dami bilang target actually mga barko pa talaga ng Amerika. Yes mga kapopong, mga itsura at sizes ng mga barko ng Amerika ay ginagamit ng China bilang mga target, at dyan rin sila magpapaulan ng mga missile upang makita rin yung accuracy ng mga missile na mga made in China. Pero ang ikinatatakot ko naman doon kay Mr. Wang ay baka ang mangyari kasi sa kanya yung posibleng mangyari rin dito sa mga taong Chinese na ito na ibinalik naman sa bansang China galing sa bansang Myanmar. Yes mga kapopong, dahil ang bagong balita kasi ngayon yan pala yung ilan sa mga Chinese na nahuli doon sa Myanmar na merong masasama at hindi
tamang uri ng mga negosyo doon sa Myanmar. Which is kilala o alam nyo naman ang gobyerno ng China na kapag mayroong mga Chinese na gumagawa ng sobrang hindi maganda o talagang nakakaapekto sa maraming tao o nakakapagpahiya mismo ng gobyerno ng China, ay totoong hindi lang talaga kulong ang ginagawa sa mga yan, kundi pati na rin ang kani-kanilang mga buhay posibleng kunin na rin ng gobyerno ng China. Well, paniguradong nabalitaan nyo naman siguro na kahit nga yung ilang mga businessman at mga politiko sa China na kahit gaano kayaman pa sila doon, ay totoong mga buhay rin ang kinuha sa kanila dahil sa kanilang mga ginawa. Well, talagang medyo kakaiba. And at the same time medyo nakakatakot talaga ang gobyerno meron itong si Xi Jinping na alam nyo naman siguro ang form of government meron sila doon na ang tanong ko naman sa inyo ngayon sa tingin nyo ba ito na kaya ang tamang panahon upang ang Pilipinas gumawa na rin ng ating mga sariling missile dito sa Pilipinas? Yes mga kapopong, as in made in the Philippines na mga uri ng missile? Ano sa tingin nyo mga kapopong? Well, siyempre gusto kong malaman ang inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito yung aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!